Tambok is so year 2000, habang pagpaparibon, 2005 pa yan nauso. Ngayon 2011, ito na ang latest treatment para maging fabulous and straight ang inyong buhok. Ang tawag dito ay smoothening. To help us know more about this treatment, kasama natin si Sir Louis Philip Key ng Louis Philip Key Salon. Good morning, Sir Louis. Good morning. Hi. How are you? I'm good. Nice to have you here. Sir Louis, what is smoothening and why is it different from rebonding? Okay, smoothing therapy treatment is a treatment rather than rebonding or breaking the bonds of the hair. Okay. Okay, the smoothing treatment also, in effect, is another alternative treatment to replace rebond or relaxing basically. So the idea is the same. You want to straighten the hair, pero at the same time, sort of put treatment then to make it healthy. To make it... Oh, ayun. So ito yung ating before. Yes. No, isa sa ating mga models. Ayan. Oo nga, wavy. Ikaw ba yan, girl? Ikaw? Hindi ko na kayo namukhaan. Iba na talaga mga anyo ninyo. Ayan. So, ayan. So we're showing this. These were scenes taken earlier. Yan yung itsura na medyo wavy ang hair ng ating mga models. Ayan. Pero this one, there's no chance na madadry yung hair when you do this treatment. No. This, like I said, this is a treatment basically. Keratin is actually infused into the hair. Hair strands. Yes, Wow. yes. And so every cuticle basically is coated with keratin. Wow. When it comes into contact with the iron, okay, the keratin is infused into the hair, and then it creates a soft, smooth, silky effect. Gaano katagal naman ito maglalast, yung straightening effect ng smoothening? How long will it last? Sorry, I forgot, yeah. This lasts from 2 to 5 months, depending on how you maintain your hair, whether it's every day or every other day. All right, so we'll show the before and after with our models. Okay, we have, yan, huh? Look at that! Lovely! That's Trishelle. Ayan. That's the before of Ang ganda nga, no, Trishelle? And then we also have Precious here. And we have the before and after of Precious. Wow! How do you girls feel? Okay ba? At ang maganda pa niyan, libre, girl. Okay. Yeah. And if you feel it, basically, really, it's very soft. It's soft. It is lovely. Okay, it's unlike the previous. I'm sure when they had the hair rebonded, it feels kind of rough. Even though it's straight. So you can now see the difference. It's so soft. Ayan, ang ganda nga. Wow, look at that. And then how long does it take yung treatment? Okay, the treatment from short hair basically takes about 45 minutes. Okay. The long hair is about 2 hours. That's pretty short, no? Yes, That's pretty short. And what's nice about it, it's fast. It's fast, yeah, and it's makes your hair extra healthy. Doesn't dry out your hair. Yes. And it gives you that nice smooth right. texture. And of course, thank you so much to the staff of Sir Philip. Hi, thank you so much. Thank you. And of course, Sir Louis, maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much. Ay, mga kapuso ko, naghanap kayo ng new hair treatment na hindi nakakasira ng buhok. Try this. Dahil this 2011 rebonding is out na. Meron pa rin naman nagpapa-rebond. Smoothening is in. Magbabalik pa unang hirit. I want you to love me like I'm a hot guy. Alright, kapag gadgets ang pinag-uusapan natin kadalasan mga galing sa ibang bansa, pero this time, Pinoy inventions naman ang ibibida natin ngayong umaga. Very practical na, magagamit pa natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Eto, balita ko yung first Pinoy invention natin galing sa mga Ramon Magsaysay students, no? Kaya daw i-text sa atin yung nakonsumo nating kuryente. Ganun ba? Please explain, briefly. Yes, ma'am. Our device can monitor our electric meter consumption remotely and accurately by using GIS technology. Okay, so mangyayari, yung kinokonsumong kuryente, para malaman natin, tatawagan mo itong system na to at ite-text niya automatic yung nakonsumo nating kuryente, right? Yes. Okay, babalikan natin to ha. Kailangan ma-text niya agad yung nakonsumo nating kuryente. Simula nang nag-unang hirit tayo. Ang next Pinoy invention naman natin, mga balat ng isda na
Pwede na parang leather? Pwede ba yung pang bag? O mga pang iba-ibang gamit natin? Mr. Carlos Oro? Yes, go ahead. Simple lang po, instead na tapon natin yung mga balat ng maya-maya o kaya po papakol, gawin natin siyang leather at ang mapuproduce nyo po ay coin purse, meron pong kamukha nito, sandals, and sa ano rin po, sa rilo po. Pwede ano yung balat ng tilapia? Maya-maya? Papakol, ito po yun. Sa Navotas City po, kadalasan sa palengke tinatapon lang yan na nagkokos ng mga clouds ng canals. Matibay po. naman siya. Yes, ma'am. At bukod pa dyan, yung internal organs ng isda, pwedeng gawin natin naman sa mag-produce ng kuryente. O, punta tayo sa third Pinoy invention. Mga laman loob ng kasama isda ko po yung mga estudyante ko. mag-produce ng kuryente. Paano nagagawa yon? Nag-collect po kami ng internal organs po. And then, by 4 months po, dinicompose po namin siya 4 months. And then, yung methane gas po na lumabas, kinonvert po namin siya sa electricity. Gaano katagal naman ang kuryente sa ganon? Mga ano po, makakapag ano po siya ng 2.5 volts po ng bulb. Anto, kahit ano bang isda? Pwede? Opo, Laman basta loob ng internal isda. organs po. Wow! So ito lang yung gagamitin? Opo, by the settings lang po. Okay. And next, talo naman tayo dito sa sinasabing ito, yung kuryente. Ano to? Tell us more about this. What's this? We call it COS, stands for Conductivity, Salinity, and Temperature. So, yung parang pinaka-short na lang nito, isasawsaw mo lang itong sensor device sa tubig or anything na makakapag-produce tayo ng kuryente. Hindi Ganun po. ba? Actually, tetest niya lang, itong sensor device, tetest niya yung conductivity, salinity, and temperature. You're right. Yung salinity ng water. Alright, paano ginagawa yon? Ilalagay lang po natin yung sensor dito sa tubig. So, pag inon po natin, kailangan ng 10 to 15 minutes para ma-read niya yung temperature. Actual. Okay, and then, anong reading dapat ang lumabas para masabing okay ang tubig, malinis ang tubig? 0 ppt sa salinity. Okay, so safe na yon. Safe na yun. Tapos, yun. Okay. So ito lang kailangan mong gadget sa bahay para matest yung tubig sa gripo. Aba, galing ha. Alright, from this invention, punta naman tayo dito. Napakarami pong Pinoy inventions talaga dito sa studio. Yung EvacuPod. Opo. EvacuPod, tell us more about this. Kasi po yung EvacuPod po kasi po, isa po siyang evacuation equipment po for mga well-infant newborns po sa mga hospitals po tsaka po sa mga nurseries. So, ang maganda po kasi po dito, pwede po siya na kahit anong angle po na itilt siya, naka-upright pa rin po yung position niya. Kaya safe pa rin yung baby, kaya pwede siya i-transport sa stairs. Alam mga kapuso, nung una, akala ko parang medicine box or medicine cabinet. Yung pala, lalagyan ng baby. Sa evacuation po. Tapos po, okay. Pero hindi ito, of course, yung actual size. 3 times po nung size po nito. 3 times bigger. Sample lang ito. Tapos po, ito po yung itsura po nung loob po. So, meron po dyan po na cushioning po, tapos meron pong mga belts po para ma-secure yung bata po. So, hindi mahuhulog ang baby ha? Kunyari, itaas natin yan. Opo. Kaya nga po, suitable po siya for window evacuation po, tsaka alright. mga... Ayan, steady pa rin yung baby sa loob, hindi sila mahuhulog. Ang galing! Galing mo naman, paano mo naisip yan ha? Kasi po, meron po kasi po mga news po doon na tinatapon na lang yung mga bata para saluhin sa baba. Oo, so mas safe to. Sa ating mga rescue workers, pwede nating i-explore ito. And of course, ito na-feature na rin sa mga balita, ang smokeless charcoal stove. Tama ho ba? Smokeless. Yes. Paano nangyari na smokeless? Ano ang ginagamit? Yung charcoal lang itong ginagamit dahil sa magandang pagka-design niya, properly ventilated. So all around, pinapasukan siya ng hangin. Because of oxygen, so nagkakaroon ng combustion. Kaya walang usok siya. Pwede siya sa indoor, kahit sa condo pwede gamitin. At pwedeng iba-ibang size. Meron siyang iba't ibang size ng kaldero kung gusto mo gamitin. Yan. And you have the regulator to control the air vent. And you have the ashtray to remove the ashes. Okay. And secondly, you have also the charger. Pagdagdag ng uling, just in case may nakasalang ka, di mabubuhatin ng kaldero. Yes. So kahit anong mabilis lang makaluto. Mabilis makaluto. Ang uling matagal. Concentrated with griller, stainless griller. Wow, galing. Pwede yan sa mga condo ha, dahil minsan sa condo, di ba, bawal ang usok. Smokeless, tamang-tama. O na-text na ba ang konsumo ko sa kuryente? Magkano ba bayaran ko? Bali, ito po yung yung consumption niya. Okay, basahin natin. Name of consumer, unang hirit. Bayaran nyo to.
3.64 kilowatt. At magkano ang babayaran? 23 Nagre-range pesos. po siya nagre-range po siya sa 20 pesos, ganun po. Dahil nagbabari naman po ang price ng ng presyo ng kuryente. Yes, at least alam mong hindi ka maloloko nung nagbabasa ng metro mo. Minsan po na-increase or na-decrease po yung presyo ng... Uy, ang galing ha. Yung medyo more or less 23 pesos ang papatak sa kuryente mo. At least may comparison, no, tayo. Alright. Actually, hindi, ang sinasabi nila no, automatic tatawagan ka talaga, naka-program, na iti-text sa'yo kung ano yung kinonsumo mo. O, biruin nyo yun, may iisip ng ating mga kabataang Pinoy na mag-imbento ng ganito. And thank you very much to all of you for your inventions. I'm sure sana ma-explore pa ng ating gobyerno para makatulong tayo sa ating mga sariling Pinoy inventors. Magbabalik po ang unang hirit dyan lang sa... Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangulat ka. Unang hirit. Unang-una ka. Balitang dapat na malaman. Maraming salamat sa aming sponsors. Ultra Mega Supermarket, Let's Face It Salon. Masasarap ang inyong mga paboritong ulam kung may tamang asim ng Silver Swan sukang puti. Mabango, swabe sa lalamunan at hindi masangsang sa ilong. Silver Swan sukang puti, tamang asim. Mas masarap ang inyong gising